I-add to cart mo na ang swerte. www.pakbettv.com. Maswerte kaya ang kaarawan ko para sa taon ng 2022? Dalangin natin kapakbet na sana magiging maswerte ito kahit ano paman ang araw ng iyong kaarawan, lalo na sa 2022 dahil ito na ang taon na kung saan magkakaroon tayo ng hindi inaasahang pag-unlad at mga sorpresang nakaabang sa buong taon. Ang 2022 din ay ang taon ng 12 Chinese zodiac signs na gawin nila ang kanilang makakaya upang mapabuti ang kanilang lagay. Pero ang Chinese astrology kapakbet ay naglabas na ng maswerteng kaarawan para sa 12 Chinese zodiac signs ngayong 2022. Sa Chinese astrology kapakbet, ang taon na ikaw ay ipinanganak ay ang magsasabi ng iyong sign, hindi ang buwan ng iyong kapanganakan. Para sa bawat sign, ang araw sa loob ng isang buwan ay mahalaga at makabuluhan dahil maaaring itong araw na ito ay ang pinakamaganda at maswerte nilang araw. Halimbawa, nakatagpo ng minamahal sa buhay o makakatanggap ng magandang balita pagdating sa pera. Handa ka na bang malaman kung ano ang lucky dates ng bawat Chinese zodiac signs? Tignan mo na ang sa iyo kapakbet. Year of the Rat. Ang kanilang lucky birth dates ay ang ika-4, ika-13 at ika-30 araw sa buwan. Ibig sabihin nito, mapalad sila para sa araw na iyon, kahit anong buwan man. Ang mga rat na ipinanganak sa ika-4 na araw kapakbet ay may taglay na talino at mahilig silang mag-aral, na kung saan din ay makakapag-asawa ng taong mabuti. Sa ika-13 naman, magkakaroon sila ng walang katapusang swerte at blessings. Habang ang ika-30 ay masigla, matalino at mahilig gumawa ng kabutihan. Year of the Ox. Para sa mga taong oxen kapakbet, ang kanilang lucky birth dates ay ang ika-13 at ika-27 na araw sa buwan. Ang mga oxen na ganito ang araw ng kapanganakan ay masisipag at laging naghahanap ng mga solusyon sa problema. Ang mga oxen na ipinanganak sa ika-13 na araw ay nirerespeto. Sa ika-27 naman, sila ay magkakaroon ng masayang buhay at magandang kapalaran sa pera. Year of the Tiger. Para sa mga tigers, ang kanilang lucky birth dates ay ang ika-4, ika-16 at ika-27 araw sa buwan. Ang mga tigers na ipinanganak sa ika-4 na araw ay matapang, confident at competitive. Sa ika-16 naman, ang mga tiger na ito ay mamumuhay ng mayaman at makulay, habang ang sa mga ika-27 ay magkakaroon ng promotion sa kanilang trabaho. Year of the Rabbit. Para naman sa mga rabbits kapakbet, ang kanilang lucky birth dates ay ang ika-26, ika-27 at ika-29 na araw sa buwan. Ang mga rabbits na ipinanganak sa ika-26 na araw ay matatalino at nirerespeto. Sa ika-27 naman, sila ay magbibigay ng karangalan sa kanilang pamilya at mga ninuno, habang ang sa mga ika-29 ay maswerte. Year of the Dragon. Para sa mga taong dragon, ang kanilang lucky birth dates ay ang una at ang ika-16 na araw sa buwan. Ang mga dragon na ito ay magiliw at malikhain. Para sa mga dragon na ipinanganak sa unang araw ay magkakaroon ng maayos na trabaho sa buhay at pwede rin silang maging opisyal na may mataas na posisyon. Sa ika-16 naman, sila ay mas matalino kumpara sa mga ordinaryong tao at magkakaroon ng matagumpay na karir. Year of the Snake. Para sa mga taong ahas kapakbet, ang kanilang lucky birth dates ay ang una at ika-23 na araw sa buwan. Ang dalawang araw na ito ay magbibigay ng mga oportunidad para sila ay umunlad. Para sa mga ahas na ipinanganak sa unang araw ay magkakaroon ng mga masasayang ganap sa kanilang buhay. Para naman sa ika-23, sila ay matatapang at may karunungan sa buhay. Year of the Horse. Para sa mga taong horse, ang kanilang lucky birth dates ay ang ika-5 at ika-20 na araw sa buwan. Ang mga kabayo na ito ay napakamagiliw at mahilig magtiis, kaya ang kanilang pagsisikap ay bibigyan ng pagkilala.
Ang mga horse na ipinanganak sa ikalima na araw ay may malikhaing pag-iisip. Para naman sa ika-20, sila ay pinagpala sa buhay. Year of the Goat. Para sa mga taong kambing, ang kanilang lucky birth dates ay ang ika-7 at ika-30 na araw sa buwan. Makikita nila ang sarili nila sa isang mas maayos na mundo. Ang mga goat na ipinanganak sa ika-7 na araw ay maamo at mapagparaya. At sila rin ay may magandang pakikitungo sa kanilang kapitbahay at kasamahan sa trabaho. Para naman sa ika-30, sila ay swerte, talentado at magiging matagumpay sa buhay. Year of the Monkey. Para sa mga taong unggoy, ang kanilang lucky birth dates ay ang ika-4 at ika-14 na araw sa buwan. Sila ay masayang tao at mahilig gumawa ng mga bagay at gawin itong totoo. Ang mga monkey na ipinanganak sa ika-4 na araw ay mamumuhay ng may pera. Para naman sa ika-14, sila ay ipinanganak sa ilalim ng mapalad na bituin. Year of the Rooster. Para naman sa mga taong rooster, ang kanilang lucky birth dates ay ang ika-4 at ika-26 na araw sa buwan. Ang mga roosters na ito ay nagniningning at independent. Ang mga rooster na ipinanganak sa ika-4 na araw ay matapat at magiting. Para naman sa ika-26, sila ay magkakaroon ng negosyo at hindi na po problemahin pa ang damit at pagkain. Year of the Dog. Para sa mga taong aso kapakbet, ang kanilang lucky birth dates ay ang ika-7 at ika-28 na araw sa buwan. Ang 2 araw na ito, ang mga aso na ito ay mas magiging maswerte pa. Ang mga aso na ipinanganak sa ika-7 na araw ay mabubuhay ng mas mahaba dahil sila ay may magandang kalusugan. Para naman sa ika-28, sila ay matatalino at pinaka-nirerespeto. Year of the Pig. Para naman sa mga taong pig, ang kanilang lucky birth dates ay ang ika-17 at ika-24 na araw sa buwan. Sila ay makakatanggap ng karagdagang pagpapakilala sa taon ng 2022. Ang mga pig na ipinanganak sa ika-17 araw ay mas matalino at matapang kumpara sa mga normal na tao. Para naman sa ika-24, sila ay may magandang karakter. Para sa lahat ng 12 Chinese zodiac signs, kapag ikaw ay ipinanganak sa araw na ito, napakapalad at napakamaswerte mo lalo na sa taon ng 2022. Pero kung isa ka sa mga tao na hindi ipinanganak sa araw na ito, mapalad ka pa rin kapakbet ngayong 2022. Swerte ang kaarawan mo ngayong 2022 kapakbet dahil araw mo ito at isang beses lang ito nagaganap sa isang taon. Ipagdasal natin at gumawa ng mga hakbang para sa buhay natin ngayong 2022 ay mas mabuti at mas maswerte. Ano ang lucky birth date mo kapakbet? I-comment mo na yan. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.